Isipin mong ang trabaho mo ay gumawa ng mga escape rooms, yung mga silid na puno ng mga misteryo at palaisipan kung saan kailangang maghanap ng paraan ang mga tao para lang makalabas sa isang nakakandadong kwarto. Yan ang ikinabubuhay ni Cho Yong-hak. Pero noong gabi ng August 22, 2019, isang totoong kulungan na walang takasan ang tumambad sa mga otoridad at ang mga biktima ang sarili niyang asawa at 4 na taong gulang na anak. Isang linggo bago ang krimen, may pinanood na pelikula si Cho tungkol sa isang planadong pagpatay. Hindi nagtagal, napansin ng mga investigador na ang ayos ng krimen sa totoong buhay ay tila sumusunod sa script ng pelikulang iyon. Huwebes ng gabi alas 11:05, nakatanggap pa ang mga pulis sa Seoul ng isang tawag. May karumal-dumal na krimen ang nangyari sa isang lumang apartment building sa Gwanak District. Mahigit 40 taon na ang gusali. Madaming nangungupahan at ang tagpong iyon ay naganap sa ikalawang palapag. Pagdating ng mga pulis, sarado ang mga bintana. Nakakandado ang pinto. Nakasarado ng mahigpit ang mga kortina. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Sa loob ng master bedroom, nakaratay sa kama ang 40-year-old na si Park Yoon-jung at ang kanyang maliit na anak. Pareho silang may malalalim na saksak sa leeg. Si Yoon-jung nasa bandang pader, ang bata naman nasa gilid ng hikaan. Pareho silang nakapadyama. Mukhang pinatay sila habang mahimbing na natutulog. Ang nakakita sa kanila, ang tatay at nakatatandang kapatid ni Yoon-jung. Gaya ng karaniwang pamilya, madalas mag-usap si Yoon-jung at ang kanyang mga magulang. Pero buong araw na itong hindi sumasagot sa telepono. Kaya noong bandang alas 10:30 ng gabi, pinuntahan ng mag-ama si Cho sa kanyang gawaan ng palayok at escape room. Tinanong nila kung nasaan ang mag-ina. Ang sagot ni Cho, "Buong araw akong abala sa trabaho. Hindi ko alam. 3 beses ko na nga siyang tinext pero walang reply." Dahil sa kapa, dinalaw ng mag-ama ang apartment. Kumatok sila pero walang sumasagot. Hindi rin nila alam ang passcode ng pinto. Tumawag pa sila kay Cho upang hingin ang code bago tuluyang nakapasok. At doon, bumagsak ang kanilang mundo. Agad na tinawagan ng ama si Cho. Wala na si Yoon-jung, sabi niya habang umiiyak. Pero ang nakakapagtaka, hindi man lang nagtanong si Cho kung anong nangyari. Imbis na magpanik, nag-send pa siya ng text message sa kanyang asawa. "Nasaan ka na?" Sabi ni Papa, "Wala ka raw sa bahay." Isang text para sa isang taong alam niyang hindi na makakasagot. Nang mag-inspeksyon ang mga eksperto, lalong naging misteryoso ang kaso. Walang nawawalang gamit, walang gulo, walang kahit anong bakas ng pagkikipagbuno. Napakalinis ng bahay. Ang tanging magulo lang ay ang kama kung saan naroon ang mag-ina. Walang fingerprints, walang hibla ng buhok, walang bakas ng dugo ng ibang tao, walang kahit anong DNA. Sa autopsy, lumabas na walang kahit anong defensive wounds o sugat na nagpapakitang lumaban ang mga biktima. Walang pampatulog o alak sa katawan nila. Pero may isang mahalagang detalye, ang laman ng kanilang tiyan. Ayon sa mga eksperto, namatay ang mag-ina sa loob ng 6 na oras matapos silang huling kumain. At dahil alas 7 ng gabi ang nakasanayang oras ng hapunan ng pamilya, itinalaga ang kaso ng kamatayan sa pagitan ng alas 7 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Nang halughugin ang bahay ni Yoon-jung, nalaman na may mga pinagdadaanan silang mag-asawa. Sa mga text niya sa kanyang mga kaibigan, madalas niyang idingalngal ang mga away nila ni Cho. Pero mapait si Yoon-jung, tahimik at walang kaaway sa labas. Noong araw ng krimen, bumisita si Yoon-jung sa kanyang kapatid. Umalis siya roon ng alas 4 ng hapon, dala ang ibinigay na pasta at chicken soup. Sinundo ang anak sa kindergarten at nakauwi ng alas 4:28. Ang pagkain ito rin ang nakita sa kanilang tiyan
habang sinusuri ng mga doktor. 8:40 ng gabi, may sinagutan pa siyang chat sa isang katrabaho. Pagkatapos ng 8:49, tuluyan nang tumahimik ang kanyang telepono. Walang narinig na kakaiba ang mga kapitbahay, pero may isang nakapansin sa isang sasakyang nakapark sa labas ng building noong gabing iyon, at ang dashcam nito na kadalasang may umiilaw na ilaw tuwing gabi ay nakapatay. Kinabukasan, wala na ang kotse. Nang suriin ng pulisya ang mga CCTV sa paligid, nakumpirma kung kanino ang sasakyan, kay Jo Yong-hak. Dumating siya ng bahay 8:56 ng gabi at umalis ng 1:35 ng madaling araw. Ang oras na namalagi siya sa loob ay saktong sumakto sa oras kung kailan pinatay ang kanyang mag-ina. At sa lahat ng oras na iyon, walang ibang kahinahinalang tao na pumasok o lumabas sa gusali base sa mga kamera. Lalong naging kahinahinala ang kilos ni Cho. Nang sabihan siya ng mga pulis na umuwi, hindi siya nagtanong kung paano namatay ang pamilya niya. Pagdating sa apartment, wala siyang emosyon. Naupo lang siya sa labas at tahimik. Sa burol, sabi ng sarili niyang kapatid, wala pang 30 minutes siyang namalaki at hindi man lang nakipaglibing ng maayos. May isa pang detalye sa higaan. May una na nakatakip sa mukha ng bata. Sabi ng mga psychologist, madalas itong gawin ng mga killer na may matinding relasyon sa biktima. Isang senyales ng pagka-guilty. Dahil hindi nila kayang tingnan ang mukha ng pinaslang nila. Makalipas ang 42 araw, inaresto si Cho Yong-hak. Sa imbestigasyon, itinanggi ni Cho ang lahat. Sabi niya, nag-text daw ang kanyang asawa na may business trip ito, kaya pinapauwi siya para mag-alaga sa bata. Pag-uwi niya ng 9:00 ng gabi, nagulat daw siya dahil nandoon pa ang kanyang asawa at tapos na silang kumain ng anak nila. Nakipaglaro raw siya sa bata, kumain mag-isa at natulog silang tatlo bandang 7:10 ng gabi. Pagkalipas ng 2 oras, nagising daw siya dahil sa ingay ng electric fan. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang studio para magtrabaho. Umalis siya ng 1:00 ng madaling araw at buhay na buhay raw ang mag-ina nang iwan niya ang mga ito. Pero hindi ito pinaniwalaan ng batas. Dahil walang direktang ebidensya tulad ng DNA o fingerprints, nagtagisan ang 2 panig gamit ang mga circumstantial na detalye. Sentro ng labanan ang oras ng kamatayan. Giit ng prosekusyon, 6 na eksperto ang nagkakaisa na hindi pa natutunaw ang pagkain sa tiyan ng mga biktima. Imposibleng mangyari ito kung lumipas na ang 6 na oras. At dahil napatunayang nakauwi si Cho bago mag-alas 9 at umalis ng 1:30, pumasok ang krimen sa oras na naandun siya. May 2 senaryo ang inihatid sa korte. Unang senaryo, kumain ang mag-ina bago mag-alas 7:30 ng gabi. Ibig sabihin, namatay sila sa pagitan ng 7:30 at 1:30 ng madaling araw, ang mismong mga oras na nasa loob ng bahay si Cho. Ang ikalawang senaryo, kumain sila sa pagitan ng 7:30 hanggang 9:00 ng gabi. Kung dito, pwedeng nangyari ang pagpatay hanggang 3:00 ng madaling araw na nagbibigay ng tsansa na may ibang pumasok nang makaalis si Cho. Pero pinatunayan ng mga pulis na walang ibang pwedeng pumasok. 2 lang ang pinto ng lumang building at natatakpan ito ng 3 CCTV camera. Sa pagitan ng 1:35 nang umalis si Cho hanggang 3:00 ng madaling araw, walang kahit sinong tao o sasakyan ang dumaan doon. Sinubukan ng depensa na gibain ang teoryang ito. Gumamit sila ng mga dayuhang pag-aaral na nagsasabing hindi raw laging tumpak ang pagbase sa laman ng tiyan para malaman ang oras ng kamatayan. Sinabi rin ni Cho na bago siya umalis, pinagbabalat pa siya ng prutas ng kanyang asawa at may 15-second blind spot daw ang isang umiikot na CCTV camera na pwedeng ginamit ng totoong pumatay para makapuslit. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kwentong ito.
ang posisyon ng mga bangkay. Ang asawa ay nasa loob. Ang 4 na taong gulang na bata ay nasa gilid ng kama. Sabi ng mga magulang ni Yeonjong, kung gising ang anak nila bago umalis si Cho, hindi nito hahayaang matulog ang bata sa mismong gilid ng higaan dahil baka mahulog ito. Ang posisyon na iyon ay patunay na baka wala nang malay si Yeonjong bago pa man lumabas si Cho ng pinto. Sinalungat din ng mga record ng telepono ang mga kwento ni Cho. Noong gabing iyon, 11:55 ng gabi, nag-open ang kanyang telepono at gumamit ng isang app para sa karere sa kabayo sa loob ng 4 na minuto. Sabi niya, tulog siya ng mga oras na iyon. Nang tanungin kung bakit nabuksan ang app, ang rason niya baka raw ang asawa niya ang nag-open o kaya naman ay nag-sleepwalk siya. Pero may pattern lock ang telepono na hindi alam ng kanyang asawa at napatunayang may malubha siyang adiksyon sa sukal sa karera ng kabayo na madalas lumalabas ang resulta tuwing weekend. Sa huli, may isang bagay na tuluyang nagpabigat sa kaso, ang kutsilyo. Kwento ng ina ni Yeonjong, 8 taon na ang nakakaraan. Bumili siya ng 6 na pirasong set ng mga mamahaling kutsilyo sa Spain. Itinabi niya ang isa at ang 5 ay ibinigay niya sa kanyang anak. Pagkatapos ng pagpatay, 4 na kutsilyo na lang ang nahanap sa kusina. Ang isa ay misteryosong nawawala. Nawawala rin ang isang pares ng dilaw ng guwantes na karaniwang ginagamit sa paghuhugas sa kusina, habang ang isang bagong packet naman ay nananatiling nakatago sa kabinet. Isang planadong krimen, isang taong sanay magkulong at magtago ng mga bakas, at isang pamilyang hindi na nakalabas sa sarili nilang tahanan. Dito mas lalong hihigpit ang hawak ng batas kay Jo Yong-hak, habang ang mga investigador ay unti-unting binubuksan ang mga sikretong itinago niya sa dilim ng kanyang studio at screen ng kanyang telepono. Nang i-review ng mga pulis ang CCTV malapit sa studio ni Jo, nakita siyang may bit-bit na bag madaling araw matapos ang krimen. Hinala ng mga investigador, doon niya isinilid ang nawawalang kutsilyo at ang mga dilaw na guwantes. Pero nang halughugin ang studio, walang nahanap na kahit ano, ni isang patak ng dugo o ebidensya, wala talaga. Isa pang palaisipan ang suot niya. Sa video ng apartment, parehong-pareho ang damit ni Cho nang pumasok siya at nang lumabas siya. Pero paano siya hindi natalsikan ng dugo? Teorya ng mga pulis, baka nagpalit siya ng mga damit habang ginagawa ang krimen. O kaya naman, pumatay siya ng walang suot na kahit ano para walang maiwang bakas sa tela. Dito na pumasok ang hinala ng mga kaibigan ng biktima. Sa loob ng studio ni Jo, mayroong isang electric kiln, isang malaking pukon para sa paggawa ng palayok na kayang uminit ng hanggang 2,372 degree Fahrenheit o mga 1,300 degree Celsius. Sabi nila, pwedeng doon niya sinunog ang mga ebidensya. 6 na araw matapos ang pagpatay, nalaman ng mga pulis na biglang pinost ni Jo ang pukon sa isang second-hand marketplace para ibenta. Agad itong hinarang at sinuri ng mga eksperto, pero wala silang nakitang bakas ng krimen sa loob nito. Gayunpaman, may sinabi ang metro ng kuryente. Sa madaling araw matapos ang krimen, biglang tumalon ang konsumo ng kuryente sa studio. 4.7 kilowatt per hour sa pagitan ng alas 4 at alas 5 at 6.4 kilowatt per hour naman mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Para sa prosekusyon, malinaw na pinaandar ang pugon sa mga oras na iyon. Sabi naman ng depensa, hindi sapat ang kuryenteng iyon para patunayang pugon nga ang ginamit. Pwedeng ibang appliances daw ang umandar. Dahil dito, isang sikat na palabas sa telebisyon sa Korea, ang I Want to Know the Truth, ang gumawa ng eksperimento gamit ang katulad na pugon. Ang resulta, ang mga damit ay talagang natupok at naging apo. Pero ang kutsilyo, hindi kayang tuluyang matunaw. Nasira ang talim
Pero may mga malalaking bahagi na nananatiling buo. Sa huli, kahit anong hanap, ang kutsilyo at ang guwantes ay hindi na talaga na-recover. Nang busisiin ng mga investigador ang hilig ni Cho sa panunood, may isang bagay na pumukaw sa kanilang pansin. Isang linggo bago ang pagpatay, dinownload at pinanood ni Cho ang Korean film na True Fiction. Sa pelikulang iyon, isang babae ang pinaslang sa loob ng sarili nitong bahay. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang nawalang mamahaling kagamitan, at dahil itinapon ng salarin ang lahat ng ebidensya, nabitin ang kaso. May iba pa siyang pinanood ng mga crime show tulad ng New Trial, Life on Mars at Orphan Cops. Para sa mga pulis, ito ang nagsisilbing review o paghahanda niya bago isakatuparan ng krimen. Ngunit ang pinakamatinding pagkakatulad ay ang cellphone ni Yoon Jong. Sa pelikula, itinago ng killer ang telepono ng biktima sa ilalim ng kama. Sa totoong buhay, ang telepono ni Yoon Jong ay natagpuang nakasuksok sa ilalim mismo ng bedsheet. Narito ang timeline ng telepono noong gabing iyon. Isinaksak ang telepono sa charger. 1:23 a.m., biglang nabuhay ang screen sa loob ng 12 seconds. 1:27 a.m., saktong 8 minuto bago umalis si Cho sa apartment, tinanggal ang cellphone sa charger at itinago sa ilalim ng higaan. Kakaiba ang pwesto ng telepono dahil nasa dulo ito ng kama, malayo sa kung saan karaniwang natutulog ang mag-ina. At noong gumalaw ang telepono madaling araw, walang binuksang unread messages o sinangkutan, isang bagay na labas sa nakasanayan ni Yoon Jong. Ang pinakahinala ng prosekusyon, walang fingerprints ni Yoon Jong ang nahanap sa telepono. May nagpunas nito ng malinis at itinago ito doon para walang makarinig kung may tatawag o may tutunog na alarm habang ginagawa ang krimen. Matapos ang mahigit 15 forensic examination sa apartment, sa wakas ay may nakita ring bakas ang mga eksperto. May nakitang DNA ng mga biktima sa basahan ng panyo, sa isang tuwalya sa laundry basket at sa mismong lapapo. Ibig sabihin, may taong gumamit ng lapapo para maghugas at magbura ng mga dugo pagkatapos ng pagpatay. Dahil sa sobrang kunti ng ebidensya sa buong bahay, naniwala ang prosekusyon na planado ang lahat. Pwedeng naglatag ang salarin ng plastic sa gilid ng kama para hindi pumasok ang dugo sa sahig. Nagsuot ng patong-patong ng guwantes, nagpalit ng damit, at bitbit na inalis ang lahat ng ginamit na kagamitan. At ano ang ginawa ni Cho matapos ang gabi ng krimen? Gamit ang license plate tracking, nakuha ng pulisya ang kanyang ikinilos kinabukasan. 11:39 a.m. Nagpakarga siya ng krudo at nagpalinis ng kotse. 12:15 ng tanghali, nagpagupit siya ng buhok. 1:02 p.m. nagpunta siya sa gym para maligo. 1:55 p.m. bumalik sa studio. 4:27 p.m. pumunta sa ospital. At 5:18 p.m. bumili ng bagong memory card para sa kanyang dashcam. Para sa prosekusyon, ang pagpapalinis ng kotse, pagpapagupit at paliligo ay paraan para maalis ang anumang pisikal na ebidensya o hibla ng buhok na pwedeng kumapit sa kanya. At ang bagong pagbili ng memory card, tandaan na sabi ng kapitbahay, patay ang dashcam niya noong gabi ng krimen. Mukhang sinadya niyang walang ma-record na footage sa mga oras na gumagalaw siya. Sa pagsusuri ng mga sugat ng mag-ina, sinabi ng mga eksperto na ang pumatay ay malamang nabihasa sa paggamit ng dalawang kamay o ambidextrous. Bagamat kaliwete o left-handed si Cho, sinanay niya ang sarili na gamitin ang dalawang kamay mula pa noong bata. Sa katunayan, sa mga video sa kanyang YouTube channel, makikita siyang komportableng nagpapalayok gamit ang kahit aling kamay. Nang tawagan siya ng tatay ni Yoon Jong para sabihin wala na si Yoon Jong, naging malamig ang kanyang tukon. Katuwiran ni Cho sa korte, akala raw niya ay sinabi ng tatay ni Yoon Jong na wala sa bahay ang kanyang asawa. Matapos malaman ang pagkamatay ng mag-ina,
Hindi ang mga magulang niya ang unang tinawagan ni Cho, kundi isang abogado para humingi ng legal advice. Ang mga magulang na niya ang nakaalam sa krimen sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Katuwiran ng kanyang mga magulang na shock lang daw ang kanilang anak, kaya hindi nakapag-isip ng maayos at naniniwala silang hindi niya ito magagawa. Maging sa loob ng korte, napansin ng hukom ang lamig ng kanyang pagkikitungo. Tinanong siya ng judge kung bakit kahit ang mga taong nag-i-examine lang ng kaso ay naiiyak kapag nakikita ang litrato ng 4 na taong gulang na bata, habang siya ay tila walang pakialam. Sagot ni Cho, sinisikap lang daw niyang maging matatag at pinipigilan lang niya ang kanyang mga luha. Sa likod ng mukha ng isang tiwala sa sariling artist, may malalim na krisis sa pananalapi si Cho. Noong nagpakasal sila ni Yoon-jung, 6 na taon na ang nakakaraan, ang asawa niya ang pumapasan sa halos lahat ng gastusin sa bahay, sa bata pati na ang mga utang at bayad sa sasakyan. Si Yoon-jung pa nga ang umutang ng 300 million won o mga nasa higit 11.8 million peso sa kasalukuyan para maipatayo ang pottery studio ni Cho sa Gyeongchon District. Sa kabila nito, maluho si Cho sa sarili. Nagpa-hair transplant, bumili ng mamahaling massage chair at mga mamahaling damit. At kapag nauubusan ng pera, sa asawa pa rin siya humihingi. Nagsimulang masira ang relasyon nila nang piliin ni Cho na tumira na lang sa studio at bihira ng umuwi. 10 buwan na bago ang krimen, sumulat si Yoon-jung ng isang liham. Hindi na niya kayang sustentuhan si Cho. Hiniling niyang liitan ang studio at gumawa ng mga praktikal na palayok na madaling mapili para magkaroon ng stable na kita. Nagalit si Cho. Sabi niya sa isang mahabang mensahe, pottery ang pinakamahalaga sa buhay niya at hindi siya nauunawaan ng kanyang asawa. Binanggit niya rin ang tungkol sa diporsyo. Noong sumunod na buwan, tuluyan nang itinigil ni Yoon-jung ang sustento at formal nang naghain ng diporsyo. Dahil dito, nagkautang-utang si Cho ng 10 milyong won sa mga kaibigan at kamag-anak. At 6 na buwan bago ang krimen, nalaman ni Cho na malapit nang mapaso ang kontrata ng kanilang apartment. Dahil ang kontrata ng Jeonsi, isang sistema ng Korea kung saan nagbabayad ng malaking deposito imbis na buwan ng upa, ay nakapangalan kay Cho. Alam niyang sa kanya ibabalik ang depositong 150 million won o mga nasa higit 5.9 million peso sa kasalukuyan. Dito na po ang huling teorya ng prosekusyon. Nais ni Cho na ituloy ang diporsyo, makuha ang 150 million won na deposito para mabayaran ang kanyang mga utang at protektahan ang kanyang pottery studio para hindi ito mahati bilang conjugal property kapag naghiwalay sila. Isang planong binuo sa isip ng isang gumagawa ng mga silid na walang takasan. Ngunit sa huli, ang sarili niyang mga hakbang ang kanyang naging kulungan. 3 buwan bago ang krimen, nagpunta si Jo Young-hak sa karerahan ng kapayo. Nanalo siya sa pustahan at doon nagsimula ang lahat. Nahumaling siya ng husto sa sukal, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kung bumisita siya sa karerahan at nagpapakasubsob sa pag-aaral ng mga betting analysis. Para may maipusta, nagsimula siyang mag-cash advance sa mga credit cards. Sa huli, umabot sa 8 million won ang naisukal niya at natalo ang lahat. Nakita ni Yoon-jung ang unti-unting pagkaanod ng asawa sa sukal. Doon niya na-realized na ang biglaang pagyaya ni Jo na magdiborsyo buwan ang nakalipas ay may ibang motibo. Gusto nitong suluhin ang 150 million won na deposit sa apartment. 2 buwan bago ang krimen, formal nang naghain ng divorce si Yoon-jung. Hiningi niya ang karapatan sa deposito ng bahay, ang pagkahati ng ari-arian at sustento para sa kanilang anak. Hindi ito inaasahan ni Cho. Natakot siyang matalo sa korte dahil kapag nangyari iyon, mapipilitan siyang isuko ang kanyang pottery studio. Ibalik ang 50 million won na galing sa pamilya ni Yoon-jung
at magbayad ng buwan ng sustento. Ang bigat ng pinansyal na epekto nito ang naging pinakamalaking takot niya. Isang buwan bago ang krimen, lumapit si Cho kay Yunjong. Humingi siya ng tawad at nakiusap na iurong ang divorce. Alam ni Yunjong na hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. Pumayag si Yunjong na iurong ang hiling na suluhin ang deposito, pero naglatag siya ng kondisyon. Kailangang isuko ni Cho ang buong deposito sa bahay, liitan ang kanyang studio at maghanap ng matinong trabaho. Kung hindi, itutuloy niya ang kaso. Gipit na si Cho sa mga panahong ito. Isang buwan na siyang hindi nakakabayad ng management fee sa kanyang studio. Dahil sa gipit na sitwasyon, bigla siyang nagpakita ng interes, nagsimula siyang maglagi sa apartment, umaasang makakahingi ulit ng pera. Pero tinanggihan siya ni Yunjong. Isang linggo bago ang krimen, 30,000 won na lang ang natitirang pera sa bank account ni Cho. Nakatanggap na rin siya ng babala na pwedeng rematahin ang studio niya dahil sa mga utang. Sa awa ni Yunjong, nag-transfer ito ng 500,000 won o mahigit 19,000 pesos sa kasalukuyan para matulungan ito. Pero sa halip na ipambayad sa buwis o sa mga utang, dinala ni Cho ang pera sa karirahan at ipinusta sa mga kapayo. Dito na nakita ng mga pulis ang pinakamabigat na motibo, pera. Nalaman ng mga investigador na bago ang krimen, nag-log-in si Cho sa isang insurance website. Sinuri niya ang mga life insurance policy ng kanyang asawa para tiyaking siya ang makikinabang. May 5 accident insurance policy si Yunjong. Kung sakaling mamatay ito, makakatanggap si Cho ng 175 million won o mga nasa mahigit 6.9 million pesos sa kasalukuyan. At ang masakit, matapos ang krimen, kinausap ng tatay ni Yunjong si Cho. Sabi ng matanda, ibibigay na nila ang buong deposito sa bahay, ang pera mula sa insurance at dadagdagan pa ng 10 million won. Ang hiling lang ng nagdadalamhating ama, maiwan sa kanila ang 2 studio apartment na binili para sa kanyang anak. Ngunit para kay Cho, bilang asawa, siya ang may karapatan sa lahat ng maiiwang ari-arian. Sa ilalim ng batas ng South Korea, ang natirang asawa ay tumatanggap ng parteng 1.5 times na mas mataas kaysa sa mga direktang kamag-anak. Nakiusap pa siya sa landlord na i-release ng maaga ang 50 million won mula sa deposito. Sa huli, nakuha niya ang buong 150 million won. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, ibinunyag ng prosekusyon ang isa pang dahilan ng tuluyang pagkasira ng mag-asawa. 6 na buwan pa lang matapos silang ikasal, may kinalulukuhan ng ibang babae si Cho, isang 33 years old na dalaga. Doon sa studio naglalagi si Cho para makasama ang babae at bihira na siyang umuwi. Sa katunayan, isang beses lang sa isang buwan kung dalawin niya ang asawa, habang hanggang 17 beses sa isang buwan naman niyang katagpo ang kanyang kalaguyo sa studio. 10 buwan bago ang krimen, tuluyan nang naghiwalay ng tirahan si Cho at si Yunjong at mas naging seryoso ang relasyon niya sa kanyang kapit. Sa pagtatanong ng mga pulis, sinabi ng babae na madalas magreklamo si Cho tungkol sa kanyang kasal. Sinabi pa raw nito na napilitan lang siyang magpakasal dahil sa pressure ng magulang. Alam ng mga magulang ni Cho ang relasyon, pero ipinagtanggol pa rin nila ang kanilang anak. Sabi nila, ang babae raw ang agresibong humahabol kay Cho at ang pangangaliwa nito ay walang kinalaman sa pagpatay. Kahit noong ipinanganak ang kanilang anak, bihira pa ring umuwi si Cho. Palaging hinahanap ng bata ang kanyang ama. Madalas mag-text si Yunjong na maglaan naman ito ng oras para sa pamilya. Ngunit nanatiling malayo si Cho. Nakalimutan pa nga nito ang mismong kaarawan ng sariling anak. Bukod dito, nagsimula ring maghinala si Cho na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Ayon sa prosekusyon, ang mga walang basihang hinalang ito ay nagpatindi sa galit at puot ni Cho sa kanyang pamilya. Dumaan ang kaso sa mahabang proseso ng hustisya.
Matapos timbangin ang lahat ng circumstantial na ebidensya, ang oras ng pagkain na tugma sa oras ng krimen, ang pagbili ng memory card, ang pagbura ng fingerprint sa cellphone, at ang motibo sa pera, walang naging duda ang korte. Napatunayang nagkasala si Cho Yong-hak sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakapilanggo. Nag-apela si Cho para baligtarin ang hatol. Ngunit makalipas ang 1 taon at 8 buwan mula nang mangyari ang krimen, pinagtibay ng Supreme Court ang parusa. Tuluyan ng isinara ang kaso. Ito ay kwento ng isang lalaking umasa sa kanyang asawa para sa pinansyal na katatakan, at noong naramdaman niyang mawawala na ang suportang ito, gumamit siya ng karahasan para protektahan ang mga bagay na inaakala niyang sa kanya. Dadalhin ni Cho Yong-hak ang parusang ito habang buhay sa loob ng rehas. Ngunit ang pinakamalagim na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang ginawa ng mamamatay taong ito, kundi ang sinapit ng 4 na taong gulang na bata. Isang musmos na walang ibang hinangad kundi ang umuwi ang kanyang ama at makasama ito. Noong gabi ng August 22, nang sa wakas ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Walang kaalam-alam ang munting bata na iyon na ang huling pag-uwi ng kanyang ama, ang magiging huling gabi ng kanyang buhay. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!